Defying the Ombudsman. O, ito yata yun. Wait lang. The impeachment trial and the Ombudsman, delicate balance of power. Okay, ito na lang. 15 minutes lang. Hanggang natin. In the college setting, this is your first impression, your first time. You want to put your best foot forward. Oops. That client review was brutal. We're going to be underwater for weeks. I'm already so pruny. This is fixable. Just use Grammarly. Buenos dias, buenos tardes, buenas noches, mga amigos, mga amigas, mga kumpañeros, kumpañeras, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon po ay pag-uusapan natin itong very crucial intersection of Philippine law. This is regarding the very broad powers and the limitations on the powers of the Ombudsman while there is a pending impeachment trial. Napaka-complex nitong sitwasyon na to at pag-uusapan natin to at ibibigay ko sa inyo yung breakdown no ng usaping ito. Alam naman nating lahat na ang Ombudsman ay merong very broad constitutional powers, but these powers are not absolute. May limitation po yung power na yan. The Ombudsman is tasked with the investigation and prosecution of public officials, lalong-lalo na yung mga public officials with salary grade 27 pataas cover dyan ng Ombudsman. So they can investigate these public officials, including the impeachable officials. No, they can investigate and then recommend the prosecution of these public officials na for serious misconduct, for violation of the law, or graft and corruption, yung mga plunder na yan, betrayal of public trust. Yan ay pwede nilang investigahan and then prosecute, file a case with the Sandigan Bayan. So, but sabi ko nga kanina, itong powers na to are not absolute and there are certain limitations when the impeachment trial has already started. Alam nyo, the primary source of these limitations is actually specified in the Constitution itself. And dito to, makikita nyo to sa ilalim ng Article 11, Section 3 of the 1987 Constitution, na kung saan sinasabi niya na ang impeachment process ay exclusive sa Senate Impeachment Court. So, ibig sabihin, once the impeachment proceedings are initiated by the House of Representatives, ay yung kapangyarihan ng Ombudsman to investigate and to prosecute the public officials for the same offenses are effectively suspended. No, this is not complete, but it is rather a temporary suspension or limitation on the powers. So habang dinidinig yung impeachment complaint laban sa isang public official, and in this case, kay Vice President Sara Duterte, ito pong ombudsman ay medyo maglalaylo at tatabi muna sandali, lalong-lalo na kung yung kanilang iniimbestigahan ay may kinalaman o yung paksa ng reklamo na isinampa sa ombudsman ay parehong paksa doon sa Unilab yan.
reklamong isinampa ng House of Representatives doon sa Senate Impeachment Court. Like for instance, yung complaint na isinampa sa Ombudsman against the Vice President is for plunder o kaya graft and corruption as provided for under Republic Act 3019, the anti-graft law. At meron ding betrayal of public trust. Yung mga misconduct or mga constitutional grounds used in the complaint filed with the Ombudsman are the same offenses filed with the impeachment court. Yan ay pansamantalang mabibigyan ng limitasyon ang power ng Ombudsman to proceed with the investigation and filing and recommendation of the filing of the case against the Vice President. Ano po ba ang dahilan? Bakit yan ay pinipigilan na mag-proceed ang Ombudsman sa investigation and filing of the case with the Ombudsman? Kaya na sa kadahilan ng kapag nagpatuloy po ang Ombudsman sa pagsasampa ng reklamo laban sa Vice Presidente, yan po ay posibleng mag-create ng conflict at it may also affect the integrity of the impeachment process. It could also lead to duplication of investigation, and then that might lead to the compromise. Magkakaroon ng compromise yan regarding the integrity of the impeachment trial. So, pansamantala, no, kapag ang paksa ng impeachment complaint ay parehos halos doon sa reklamong isinampa sa Ombudsman, ang Ombudsman ay pinag-uutusan or inuutusan ng ating saligang batas na tumabi ka muna nang wag naman ma-compromise ang impeachment trial na isinasagawa doon sa ating Senate Impeachment Court. Kasi pag ikaw ay nagpatuloy, magkakaroon ng parallel at duplication of investigation at posibleng mag-create ng conflict yan, whether magkaroon ng acquittal or magkaroon ng conviction, magkikreate yan ng conflict at makukompromise yung integrity of the impeachment trial. So, upang maiwasan ang pag-resulta sa conflict, sa kompromiso, sa iba pang mga bagay na maaaring malagay sa alanganin ng integridad ng ating Senado Impeachment Court, ay pansamantala dapat tumabi-tabi muna ang Ombudsman. Pero yung mga reklamo na wala namang kaugnayan doon sa isinampang reklamo na impeachment complaint sa ating Senate Impeachment Court ay pwede naman, no, pahintulutan na magpatuloy ang Ombudsman sa investigasyon at pagsasampa ng reklamo sa Sandigan Bayan laban sa Vice Presidente kung ito ay hindi konektado at hindi the same constitutional grounds na ginamit doon sa impeachment complaint na sinasagawa at under trial dyan sa Senate Impeachment Court. Pero kung ito ay may kaugnayan doon sa impeachment complaint ay ang ating pong Ombudsman ay pansamantalang tumatabi at ang kanyang powers ay nalilimitahan at dahil na nga sa kautusan ng ating saligang batas. Okay? So ano ba ang rationale dito? Kasi ang rationale dito is to ensure the orderly and efficient conduct of the impeachment proceedings. Kasi nga itong ating Senado ay may exclusive power to hear and decide the impeachment complaint. Now, once the impeachment complaint has already been transmitted to the Senate Impeachment Court, the Ombudsman is now advised to set aside the complaint against the Vice President that has direct connection with the impeachment complaint, subject of the impeachment trial in the Senate Impeachment Court. So,
Pero let us be clear, ito po ay applicable lamang doon sa mga reklamong isinampa sa ombudsman na konektado. Fries leveled up with umami. New Nori McShaker fries. Try now. 59 for solo, 79 for combo. Whiskas, complete and balanced nutrition containing omega-6 and zinc. Try Whiskas now. At the same yung constitutional grounds na ginamit sa impeachment complaint na kasalukuyang nakasampa at under trial sa ating Senate impeachment court. So maliwanag yan ha. So kaya may mga napanood kasi tayo mga vlog na parang tinatanong nila bakit si ombudsman parang ang kupad-kupad kumilos. Ang tagal-tagal nang may nagsampa ng reklamo dyan sa kanyang opisina. Pero hanggang ngayon parang nagkakaroon ng dilly-dally, nagkakaroon ng delaying tactics yata dyan sa ombudsman at bakit hindi kumikilos. So yan po ang dahilan dyan. Sapagkat yan ay nakasaad po sa ating saligang batas na hindi pwedeng magkaroon ng sabay, parallel investigation ang ating pong ombudsman at ang ating pong Senado kasi ang primary consideration dapat dito at binibigyan ng prioridad yung impeachment trial at hindi yung investigasyon sa ombudsman. No? Kapag pareho naman yung reklamo o kaya direktang konektado do sa impeachment complaint upang maiwasan ang compromise, upang maiwasan na maapektuhan ang integridad ng impeachment proceedings si ombudsman, no, for delikadesa and according to what the Constitution mandates, titigil yan, no, sa kanyang investigation and prosecution of the Vice President for violation of the Graft and Corrupt Practices Act, yung Special Law of Plunder, at yung Betrayal of Public Trust na parehong-pareho doon sa reklamong isinampa sa opisina niya at doon sa reklamong isinampa din ng House of Representatives sa Senate Impeachment Court. Okay? So, ano pa bang i-discuss natin? So, yun lang po. In summary, the powers of the ombudsman to conduct investigation and recommend the filing of the cases against the vice president is actually limited. This is not an absolute power when there is a pending impeachment trial being conducted by the Senate Impeachment Court. Lalong-lalong na kung ito ay may connection doon sa impeachment complaint na naisampa nga sa ating Senado. Pero kung ito naman ay walang connection, the ombudsman may proceed with the investigation and recommend the filing of graft cases against the Vice President. So dalawa yan pag konektado, the same yung constitutional grounds, tigil si ombudsman. Pero kung wala namang connection, the ombudsman may proceed independently, may conduct an investigation and recommend the filing of cases against the Vice President. So sana po ay nalinawan kayo, no? Sapagkat marami akong narinig sa YouTube, sa Facebook na bakit ang bagal-bagal daw kumilos ng ombudsman at parang pinoproteksyonan ang Vice Presidente sa mga reklamong naisampa sa kanyang opisina. Yan po ang dahilan malamang ng ating ombudsman kung kaya't siya ay hindi masyado pang kumikilos pagdating sa reklamo na may kaugnayan doon sa impeachment complaint filed with the Senate Impeachment Court. Sana po naintindihan nyo at nagkaroon muli kayo ng karagdagang kaalaman dito sa aking episode ngayon sa aking YouTube channel na Attorney Rene Bueno. So hanggang sa susunod na episode, magandang umaga po sa inyong lahat. At huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-subscribe at mag-like, subscribe at ano ba ba isa? Like, subscribe at mag-share, no, ng aking episode sa inyong mga kaibigan
tungkol sa ating pinag-uusapan dito sa aking YouTube channel. So marami pong salamat sa inyong lahat. Salamat, Attorney Rene Bueno. So actually, Mabsat, in short, yung ginagawa ng ombudsman, bistado. Bakit? Dinodoble niya yung ginagawa ng impeachment. May impeachment na, di ba? Tapos ang sablay pa dito, Mabsat, ang sablay pa dito, no? Kapag tinuloy yan ng ombudsman. Kasi di ba? Sinabi ng ombudsman, nag-file daw yung House. Pero nung last week, yung nag-interview si Princess Abante, mga kabsat, kung maalala nyo si Princess Abante, sinabi niya, wala kaming fina-file. Nag-forward lang kami. Kumbaga, nag-CC. CC sa Senate, sa Ombudsman, saka sa Presidente yata, no? So, ganun lang yun, nag-CC. Hindi kami nag-file. Ngayon, nagtuturoan sila. No? Hindi kami. Doon naman si Ombudsman sumagot, kung hindi kayo ang nag-file, sino? Sabi niya. Eh, sabi nga ni attorney rin hanggat merong impeachment na nangyari, hindi pwede magdoble. So talagang yun. Tapos ito magiging consequence niyan, mga kabsat. Kunwari, nag-push through yung ginawa ng Ombudsman kasi pinapasagot na nga yung mga pinapasagot yung mga excuse me. Pinapasagot sila Sara, sila Gina Acosta, di ba? Sina Edward Paharda, saka lahat baka pati nga dyan si Sulaika kasama sa pinapasagot. So pinapasagot sila, mga kabsat. So kung nag-push yan, tapos ang maging kalabasan yan, lack of evidence. I-dismiss yan. O, di ba? Eh ongoing pa yung impeachment, di ba? Eh pagdating ng July, tapos sabi ng mga abogado ni Sara, doon nga sa ombudsman, dinismiss kasi lack of evidence. Tapos itutuloy pa natin dito sa impeachment trial court. Nako po. So yan. So tactic ang ginawa nila. Hindi yung iba kasi natutuwa kasi nakikinasuhan sila kasi sila Sara at yung mga iba pa. Kung sinabi, tandaan nyo si Martires pa rin nandyan. Martinez. Si Martires pa rin yun nandyan na appointed ni Digong. So naglalaro pa rin sa apoy yan. What if pag-decide siya? I-dismiss yung kasong yan. O, di ba? So, yan magiging kanon. So, as much possible, tama yung sasabi ni Attorney Claire. Actually, hindi lang siya. Pati sila VAD, pati sila Attorney Enzo Recto, yun, sinabi rin nila ganyan na talagang naglalaro ng apoy itong si Martires or Martinez. Malamang, ang nag-file niyan, mga lawyers ni Inday Pusit, alam nila kapag nag-double jeopardize, mawawalang visa yung reklamo sa impeachment. Yun na nga si Leonardo, no? Pero, according nga sa ombudsman, House daw ang nag-file. Pero, tinanggi na ng House. Hindi kami ang nag-file dyan. Nag-forward lang kami ng report, ng mga report namin sa aming pag-iimbestiga. Ito yung pero hindi kami nag-file. Yun nga. Sabi rin ni Attorney Enzo nung sa araw, dapat talaga kung mag-file, ombudsman. Diba? Sila talaga. Hindi niya ginagamit yung House para nagtatago pa sa House. Diba? So, ayun mga kapsat. Yan lang naman yung puntos nun. No? So, yung kalokohan nito sa ombudsman, nabubuking sila. Akala na nung iba, okay kasi kinasuhan. Pero yung implication nun, double jeopardy. Diba? So, mada-jeopardy talaga sila doon. So, ayan lang mga kapsat. Ngayon, punta naman natin itong si Harry Roque, mga kapsat. Isingit ko si Harry Roque, Singit ko si Harry Roque saglit. Countdown muna tayo.